Okay. Pagdating pa lamang nila, sila ay nasa airport. Of course, we facilitate their travel. So yung airport assistance, mabibigyan natin sila ng financial assistance. Okay. Again, the combined amount is totals to 150,000 pesos. Why 150,000 pesos? Ito ay 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund at ang 75,000 pesos ay mula sa OWA Emergency Repatriation Fund. So it's a total of 150,000 pesos. Gayon din, maaaring sabihin ng iba ay hindi naman sapat yan dahil uuwi ako at wala na akong trabaho. Yes po, Yusek. Ito nga ay isang safety net or amount na maaaring makapagpasimula or mag-guide yung ating OFW sa kasalukuyang sitwasyon na wala siyang trabaho or maghahanap siya ng trabaho. Alam naman natin yung iba, maaaring gustong bumalik sa Israel. So under alert level 2, marami, may mga umuwi na, may mga umuwi noong last year na bumalik na rin sa Israel. So itong mga umuwi, kung sila ay may re-entry permit or meron silang necessary documents they can go back to return to the employer, then they can always go back. Yung iba kasi ay hindi na magre-return sa employer. One would be yung employer nila na damage na yung house. Yes po, Yusek. So kinuha na ng pamilya or some of the hotels are closed. So saan sila magtatrabaho? So when I mentioned hotels and caregivers kasi halos yung ating workforce or the population of Filipinos, it's composed of caregivers and hotel workers. Binanggit ko yung hotel workers kasi pwede din naman yan sa local placement or local employment opportunity. Since they are hotel workers, kasama namin sa National Reintegration Network ang ating Department of Tourism. So, maaari nating bigyan ng ugnayan or we can coordinate with the Department of Tourism kung saan natin maaaring matulungan yung ating kababayan na hotel worker at baka rin ma-place natin. Aside from that, ang Department of Labor and Employment ay aming co-chair sa National Reintegration Network. So yung local employment opportunities ay yung job matching program with the DOLE ay makakatulong tayo sa OFWs na nandito na at eventually naisip na niyang mag-settle. Maliban dyan, habang sila ay inaayos nila yung kanilang buhay dito sa Philippines of course, or to connect with their families or connecting with their communities, we can also empower them with skills enhancement or the retooling kasi merong pinamimigay ang ating TESDA. Tatalangin ko pa lang yun. Vouchers. Tatalangin ko pa lang yun, Yusek. Buti binanggit mo na ano ang papel ng TESDA. Yun pala yun. Yung mga training vouchers. Kasi di ba magte-train ka, not necessarily naman to go abroad, kundi what would be the training for? The training is for your own good, di ba? Maaaring mag-aral ka or maglinang ng bagong kaalaman. Halimbawa, sabihin natin sa massage therapy or sa barista training o sa caregiving or sa AutoCAD, kung ano yung maaaring mag-fit into your competency. And also, yun nga, sinasabi natin sa local placement, baka kailanganin din yung trabaho niyan or yung kailanganin yung qualification sa susunod na employment opportunity.